Magandang umaga sa lahat. Maaari bang tumayo para sa panalangin? Amen. Maaari bang pakipulot ng mga basura bago kayo umupo? Sino ang liban sa ating klase? Wala. Mahusay. Bago tayo dumako sa bagong talakayan, tayo'y magbalik tanaw sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Sino ang maaaring sumagot? Princess? Mahusay ang gustong paggamit ng mga salita. Mayroon akong hinanda ng mga salita kung sino ang tatawagin ko ay maaaring magbunot ng papel at bigyang kahulugan ang mga nakasulat sa papel na nabunot ayon sa pagkaunawa at bigyan ito ng kahulugan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa gawain. Bago matapos ang talakayan na ito, kayo ay inaasahan matatamo ang mga sumusunod na kasanayan. Sino ang maaaring magbasa? Christine, pakibasa nga ang ating layunin. Maraming salamat sa iyong pagbasa. Bilang ugnayan, tayo'y magkakaroon ng Pinoy Henyo na talastasan ang mga mag-aaral kung saan huhulaan ang mga kalabang pangkat ang ibig sabihin ng larawan sa pamamagitan lamang ng pagsagot ng oo o hindi ng kanilang representative. Maaari bang pumunta sa kanya-kanyang grupo upang masimulan na natin ang Pinoy Henyo? Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating pangkatang gawain. Ngayon naman, dadako tayo sa ating talakayan ngayong araw. Ang tatalakayin natin ay ang kayarian ng mga salita at ang panlapit. Kayarian ng mga salita, ito'y payak, inuulit, tambalan, may lapi at hugnayan. Uri ng panlapi, onlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan. Pagkatapos ng ating tinalakay ay magkakaroon tayo ng staff dance na may musika at ang mahuling gumalaw ay kaugnay nito ay bubunot ng isang salita sa lagayan. Sagutan kung ano ang uri ito ng kayarian at panlapi. At ngayon ay sisimulan na natin ang staff dance. Maraming salamat sa inyong partisipasyon ngayon. Tayo naman ay dadako sa pagbibigay kahulugan sa salita batay sa ginamit na panlapi. Pagbibigay kahulugan sa salita batay sa ginamit na panlapi. Payak na salita, lisan, may lapi, lumisan, nilisan, lilisanin. Kahulugan, ng lumisan, ito ay pag-alis na sinasadya. Ngayon ay natapos na natin ang ating talakayan, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain gamit ang mga hiwa-hiwalay na larawan na mag-uunahan ang bawat pangkat sa pagbuo ng mga larawan o kung tawagin ay puzzle. Pagkatapos, ipapaliwanag ang aral ng buhay na nakuha sa gawain gamit ang mga kayarian na salita at paggamit ng mga panlapi. Banggitin sa harap ng klase ang mga salitang ginamit at ipaliwanag ito. Ngayon ay natapos na natin ang pangkatang gawain.
Tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain ulit. Ang bawat pangkat ay bubuo ng awit patungkol sa kahalagahan ng wika gamit ang iba't ibang kayarian ng salita. Pamantayan, original 20%, malikhain 15%, angkop sa paksa 50%. Ang kabuoang puntos ay 50%. Ako'y may katanungan. Mahalaga ba ang paggamit ng mga panlapi sa larangan ng pakikipagtalastasan? Bakit? Christine? Mahusay. Pakikuha ng inyong kwaderno at may dalawa akong katanungan na inyong sasagutan. Pakipasa ng inyong kwaderno at aking tsatsakan. May nais pa ba kayong itanong? Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Gawain 1. Suriin kung anong uri ito ng kayarian ng salita at uri ng panlapi. Number 1, punong kahoy. Number 2, gabi-gabi. Number 3, bahay kubo. Number 4, mahusay. Number 5, talaan. Gawain 2. Bigyang kahulugan ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Number 1. Mahalagang matutunan ng mag-aaral sa kanilang murang edad ang kalagahan ng pagsisikap upang magtagumpay sa buhay. Pagsisikap ang may salungguhit sa number 1. Number 2. Ang pagpapahalagang ito ay dapat na maitanim sa kanilang puso't isipan. Maitanim ang may salungguhit sa number 2. Number 3. Mataimtim na nananalangin ang buong pamilya para sa kaligtasan ng buong bansa. Mataimtim ang may salungguhit sa number 3. Pakipasa ng inyong mga papel. At pakikuha naman ngayon ng inyong kwaderno para sa karagdagang gawain o takdang aralin. Ano ang anekdota? Manood ang mga halimbawa ng anekdota.